Ang hindi mo dapat gawin sa buhay ay husgahan ng isang tao base lang sa nakikita mo. Dahil minsan, ang taong akala mong pinakabanal, siya palang maraming kailangan baguhin sa sarili. Ito ang kwento ng biyanan kong si Mama Bioli. Kung tutuusin, maswerte na sana ako dahil mabait ang asawa kong si Romy. Pero pagdating naman sa biyanan ko, ibang usapan na yon. Lumaki ako sa simpleng pamilya. Ang mama kong si Konsing ay tindera ng isda sa palengke, habang ang papa ko naman ay mangingisda. Madaling araw pa lang, umaalis na siya para pumalaot. Maliwanag na kapag dumadating. Dumediretso siya sa palengke para tulungan si mama sa pagtitinda. Hindi man marangya ang buhay namin, sapat naman ang kinikita nila para mabuhay kami ng marangal. Anak, wala kaming maitutulong para mas maging magarbo ang kasal nyo. Okay lang naman po yun, ma. Hindi naman po ako humihiling na maging magarbo po ang kasal ko. Kahit pa ikaw ang babae, dapat may maitulong man lang kami. Ayos lang naman po. Si Mama Bioli lang naman ang nagpipilit na gawing magarbo ang kasal namin ni Romy. Ewan ko naman ba dun sa balae ko na yon. Alam ko naman na hindi sila humihingi ng direkta. Pero kung makapagsalita dapat may ambag din ang pamilya natin sa magiging kasal nyo. Wag nyo na lang po siyang pansinin. Ang mahalaga po yung nandun kayo ni Papa sa kasal ko. Isa pa, kami naman po ang ikakasal at hindi siya. Nako, mabuti naman sana kung papayag yon. Halos ayaw ngang magpatalo, hindi ba? Si Romy na po ang bahala sa kanya. Kami po ang masusunod dito, hindi yung kung sino lang. Sige, pero magbibigay pa rin ako ng kaunting pera, ha? Bahala ka na kung anong gagawin nyo ron. Salamat po, ma. Sasabihin ko na lang din po kay Romy na nagbigay kayo. Yung maririnig ni Mama Bioli, para naman wala siyang masabi pa sa inyo. Nako, mabuti pa nga anak. Kundi ko lang talaga balae yun nasungal-ngal ko na ng isda sa bibig yun. Ano ka ba naman, ma? Wag naman ganun. Nagtitimpi lang naman talaga ako anak, sa totoo lang. Alam ko naman pong mahaba ang pasensya mo. Pinapaliguan niyo pa nga si Papa kahit puro suka na yung katawan niya. Yung ganyan pa bang pag-uugali ng balae niyo? Aba, kailangan naman na paliguan ko yung Papa mo, no? Ako ang katabi niyan sa kama. Ako rin ang makakaamoy kung hindi ko siya papaliguan. Teka nga, i-deliver mo na nga muna ito dun sa Lola Perlita mo. Baka kanina niya pa ito hinihintay. Sige po, akin na po. Nang magpakasal na kami ni Romy, napagdesisyonan naming tumira muna sa bahay ng mga magulang ko. Nag-iisa lang naman akong anak, kaya pumayag din sina Mama at Papa. Akala ko nga magiging maayos na ang lahat noon, Miss Bella. Pero simula nang doon na kami nakatira, palagi na rin sa amin si Mama Bioli. Hindi siya naroon para lang bumisita. Pumupunta talaga siya sa bahay namin ng umaga, tapos uuwi na ng 6:00 ng hapon. Isang umaga, habang naghahain ako ng almusal, reklamo na ni Mama Bioli ang naririnig namin. Ito lang bang kakainin natin? Opo, Mama. Bagong huli naman po ang mga yan, kaya sariwang-sariwa. Ito rin po ang lato. Masarap po yan. Fresh na fresh pa. Ay, nako. Araw-araw na lang isda ang inuulam nyo. Baka nakakalimutan mo, balae. Mangingisda ang asawa ko at tindera naman ako ng isda. Siyempre, ito talaga ang madalas naming uulamin. Ewan ko sa inyo. Ano, gusto nyo bang magkahasang ako? Ikaw lang naman ang may gustong makikain dito. Kung ayaw mo sana ang ulam namin, nagdadala ka sana ng iniluluto para maiba naman ang maiuulam mo. Bakit ako pang magdadala? Inubos na nga ng anak nyo ang lahat ng savings namin noong nagpakasal sila. Ma, ano ba naman kayo? Aba, bala baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagpumilit na pabonggahin ang kasal nila.
Tama naman po si Mama Konsing. Hindi naman nila tayo hinihingan ng kung ano-ano nung nagpakasal kami. Kayo lang talaga yung nagpilit sa lahat para may maiyabang kayo sa mga amiga nyo. Basta. Akin na nga yung tahong. Yan na lang nga ang uulamin ko. Nalaga na ba ito? Oho, nailaga na para kakain ka na lang. Ay nako, hetong biyanan mo talaga, Lisa, ano? Nakikikain na nga lang demanding pa. Pagpasensyahan nyo na lang po, ma. Alam nyo naman na ganyan talaga ang ugali niyan eh. Relihiyosang saksakan naman ng pangit ang ugali. Ano pa bang ginagawa nyong mag-ina dyan? Abay, sabayan nyo na kami rito. Eto na nga. Ay nako. Makalipas ang ilang sandali, dumating naman si Papa galing sa palengke. Doon na ibinibenta ang ilang timba ng isda. Puwera pa ang iniiwan niya sa pwesto ni Mama. Sinalubong siya ni Mama para tulungan sa mga daladala. Matapos yon, agad siyang pinaghandaan nito ng pagkain. Ako naman ay naghuhugas ng mga pinagkainan noon. Si Mama Bioli, matapos niyang kumain, lumalabas na siya sa bahay. Doon siya madalas nakatambay sa may harapan namin. Maganda ang benta natin ngayon. Talaga ba? Oo, ang bilis na nga naubos nung dinating ko. Palibhasa, kaunti lang ang pumalaot ngayon, kaya walang gaanong supply. Naswertehan mo pa, ano? Si Andoy, bakit hindi na tumuloy rito? Para napakain man lang sana. Tumiretso na siya sa may ospital, matapos kong bigyan ng pera. Ospital? Bakit? Sino bang nasa ospital? Yung asawa niya, manganganak na raw. Baka nga nakalabas na yung bata pagdating niya ron eh. Ay nako, salamat naman sa Diyos. Sana maayos ang magiging anak nila. Pati na rin ang asawa niya. Dinagdagan mo naman ba yung binigay mo sa kanya? Ako pa ba? Bago mo pa naisip yan, Konsing. Nagawa ko na. Ay nako, kapapalaot mo. May pagkamahangin ka na rin, ano? Nasan bang pinagbentahan mo? Kwento ka ng kwento hindi ka pa nagre-remit. Ikaw naman hindi ka na mabiro. Eto, yung bariya na lang ang ibigay mo sa akin. Nako, pambibili mo lang naman ito ng alak Minsan na lang naman ako uminom Sige na, pagbigyan mo na nang hindi naman puro laot ang naiisip ko. Sige na, ayan. Sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag ikaw ay umuwi dito ng laseng na laseng, hahayaan na talaga kitang matulog sa labas. Naku, as if naman matitiis nyo yan, ma. Ay, titiisin ko talaga kung kinakailangan. Kinahapunan, nasa sala kami ni Mama Bioli noon habang nanonood ng telebisyon. 3 buwan na akong buntis at masela ng pagbubuntis ko. Kaya naman nasa bahay lang ako maghapon. Minsan naglalakad-lakad din naman ako sa tabing dagat. At minsan pumupunta rin naman sa palengke. Nawala ang focus ko sa panonood nang magsalita si Mama Bioli. Lisa, bakit hindi pa kayo bumubukod ni Romy? Sinabi na po namin sa inyo, ma. Nag-iipon pa po kami. Ano pa bang iipunin nyo? Malaki naman ang kinita nyo noong kasal nyo, hindi ba? Bukod po kasi sa pampatayo ng bahay namin, ipinaghahandaan din po namin ang panganganak ko. Ay nako, hindi magandang lalaki ang nakikitira sa bahay ng babae. Yan ang sabihin mo sa asawa mo. Abay teacher pa naman siya, pwede siyang mag-loan. Kaloloan lang naman po niya nung kinasal kami, hindi ba? Tsaka mama, gusto rin naman po naming bumukod. Hindi lang po namin kaya pa sa ngayon. Kailan nyo pa gagawin? Hindi naman pwede yung gusto nyo lang tapos wala kayong ginagawa. Basta po, kapag kaya na po. Kung aantayin nyo pa yan, tatanda na kayong dalawa dito, kasama yung anak nyo. Mama naman. Bakit? Mali bang sinasabi ko? Lahat naman po nagsisimula sa maliit. Hindi naman po kailangan na madaliin ang lahat. Isa pa, hindi po natatapos sa pagpapatayo lang ng bahay ang gastusin. Kailangan din po namin ng mga gamit.
Ganun din po sa panganganak ko. Masyado ka kasing binibaby ng nanay mo kaya ka ganyan eh. Hindi kayo aasenso kapag ganyan ka ng ganyan. Natahimik na lang ako noon at hindi na sumagot. Yan ang isang ugali ni Mama Bioli. Hindi siya nagpapatalo. Kung ano ang tingin niya, yun lang ang dapat na tama. Kinabukasan, nasa palengke kami ni Mama Bioli noon para mamili ng lulutuin. Kaya ko siya hinayaang sumama para sana alalayan ako. May mga amoy kasi na talagang mabaho para sa akin. Hindi ko naman inasahan na mas maarte pa pala ang biyanan ko sa akin. Dumaan na rin kami sa pwesto ni Mama. Abala si Mama noon sa pagtitinda nang lumapit ang isa naming suki. Sakto rin naman napapalapit kami noon ni Mama Bioli. Abay Konsing! Ay, Aling Nena, kayo pala. Tamang-tama, meron yung paborito nyong isda ngayon. Kakaunti nga lang ito kaya unahan na lang ha. Sige, abay bigyan mo ako ng kalahati niyan. Oy, congratulations pala ha. Narinig kong nakabili na raw kayo ng isa pang pwesto. Yun ba? Oho, dahil po sa Diyos ang lahat ng natatanggap namin. Aba, totoo palang mga nababalitaan ko, no? Oo, bala eh. Malaki na siguro ang kinikita nyo, ano, bala eh? Hindi naman. Sakto pa rin naman na pangpalit lang sa pinaghirapan. Ang bilis naman yata ng pag-angat ng buhay nyo. Mangingisda lang ang asawa mo at tindera ka lang din naman. Wala namang mabilis sa pag-aayos ng buhay. Nagtatabi rin kami para mapalago ang negosyo namin. Ha? Talaga lang ha? Siguraduhin nyo lang na sa malinis na paraan kayo yumayaman. Bala eh, araw-araw kang nasa bahay namin. Ikaw na sana ang unang nakakakita kung may ginagawa kaming masama. Eh wala naman ako sa inyo kapag gabi, hindi ba? Eh kung malay ko ba kung doon kayo naghahanda ng mga gagawin nyo? Kami pa ba talaga ang pag-iisipan mo ng ganyan? Naninigurado lang naman ako. Ano bang malay ko, hindi ba? Wala namang sinasabi ang anak ko sa akin. Ayun naman pala eh. Teacher ang anak mo, bala eh. Kung may nakikita yang mali sa bahay namin, siya ang unang magbabawal. Paano kung tinatakot nyo lang? Hindi ko naman alam kung pati anak ko eh, ginagawa nyo rin ng iba. Mama Bioli, ano bang sinasabi nyo? Sinasabi ko lang naman ang mga posibilidad dahil dyan sa biglaang pag-asenso ng buhay ng magulang mo. Noong una bagong bangka na mas malaki ang nabili nila. Tapos ngayon, eto na naman, bagong pwesto. Aba, sinong hindi magtataka? Ayaw nyo ba na umaasenso kami? Wala naman akong sinabing ganon. O baka natatakot kayo na mas maging asensado ang magulang ko kaysa sa inyo na nakaasa lang sa mga anak. Biyanan mo ko, Lisa, ha? Huwag mo kong pinagsasalitaan ng ganyan. Alam ko po na biyanan ko kayo, pero hindi naman po rason yun para hindi ko kayo patulan. Kahit pa isabi niyo ako kay Romsy, kahit na isumbong niyo yung ginawa kong pagsagot-sagot sa inyo. Alam niyong hindi niya kayo ito-tolerate sa ganyang ginagawa niyo. Sinisiraan niyo ng magulang ko. Hay nako, bahala ka na nga riyan. Umuwi ka ng mag-isa. Dadaan pa ako sa simbahan nang malinisan naman ang katawan ko. Puro malalansa na lang ang nadadaanan ko rito. Nagpatuloy na lang sa pagtitinda si Mama noon. Habang ako, tahimik na kinakausap ang sarili dahil sa ugali ng biyanan ko. Sa paglipas ng mga araw, gaya ng nakasanayan, nasa palengke na sina Mama at Papa. Magkatabi lang ang pwesto ni na Mama Konsing at Papa. Pumupunta rin naman ako ron para tumulong sa pagbabalot ng mga binibiling isda. Samantalang si Mama Bioli naroon din. Hindi naman talaga siya namimili ron. Mas gusto niya lang umikot-ikot habang nakikibalita sa buhay ng ibang tao. Lisa, tignan mo nga yung biyanan mo.
Baka mapagsimulan na naman ng away yan dito. Ay nako, naghahanap lang po ng chismis yan. Bakit kasi hindi na lang siya tumulong dun sa simbahan? Hindi yung puro chismis ang hinahanap. Hayaan nyo na lang po siya. Hindi ko rin naman maintindihan yung balae kong yan eh. Nagsisimba naman pero hindi sinasabuhay ang mga napapakinggan sa simbahan. At least daw po, nauhuhugasan yung mga kasalanan niya. Haba, kung hugas nga siya ng hugas ng kasalanan sa loob ng simbahan, paglabas naman niya, doble-doble ang nagagawang kasalanan. Katulad niyan. Ay, hilig na talaga niyang makialam sa buhay ng iba. Hindi lang yan pakikialam. Sa araw-araw ba namang nasa bahay natin yan eh. Lahat na yata ng masama niyang ugali, alam ko na. Sisiraan ka niyan, pagdududahan, at gagawan pa nga ng kwento. Hindi na nga rin siya mapagsabihan ni Romy dahil madami na rin ang nakakaaway niya. Paanong hindi naman mapapaaway? Walang preno ang bunganga. Masama ang ugali. Kaya nga po, nakikisama na lang talaga ako sa kanya. Pero minsan talaga, hindi ko na rin maiwasan na hindi siya sagutin eh. Katulad na lang kahapon. Kita mo nga, parang wala naman sa kanya yung nangyari na yon. Alam niya kasing siya ang mali. Hindi kalayuan, may isang babaeng namimili ng mga gulay. Marami na rin ang daladala niya. Lumapit siya sa pwesto ni Mama Konsing at namimili ng isda. Matanda na siya, halos puti na nga ang buhok. Hindi naman payat, pero sa tingin ko, base sa edad niya, malakas pa siya at masigla. Wala rin siyang ibang kasama habang namimili. Magandang umaga po. Pili lang po kayo. Magandang umaga rin naman. Ano ho bang kukunin nyo? Eto, kalahating kilo ng maya-maya. Sige po, sakto at kadadating lang ng mga yan. Ang lakas nyo pa po, Lola. Eto po, mas malaking eco bag. Libre na po yan para iisang bitbitan lang po lahat ng daladala nyo. Salamat, Iha. Magiging masagana ang buhay nyo. At yung bata sa sinapupunan mo, 2 yan. Po? 3 months pa lang po akong buntis. Hindi pa po ako nagpapa-ultrasound. Ay, ikaw pala yan. Hindi mo na ba ako natatandaan? Pasensya na. Hindi eh. Talaga bang nakalimutan mo na ako? Buong baryo, kilala ako. Magkakilala po kayo? Abay, oo naman. Dati kong kapitbahay yang si Madonna. Nabalitaan ko ang anak mo, ha? Totoo palang nalulong na sa droga, ano? At ang asawa mo, napatay din sa pagnanakaw. Bioli, tama na yan. Huwag mong guluhin ang customer ko. Buong baryo alam na yan. Ako pa nga ang nagtip noon para mahuli ang anak niya. Tapos na ang nangyaring yon. Matagal na. Sana huwag na nating ungkatin pa. Aba, kung pinalaki mo lang naman sana na maayos ang anak mo, hindi sana naging adik yun. At yung pinili mong mabuting asawa, hindi sana magnanakaw. Mama, ano ba naman kayo? Halina ho kayo, umuwi na po kayo. Pasensya na po ha. Bakit? Totoo lang naman ang sinasabi ko. Sana lang hindi na makalabas yung anak mo dahil perwisyo sa lipunan. O eto ang rosaryo. Doon, magsimba ka. Ipagdasal mo na sana doon na lang manatili ang anak mo. Mas mainam pa, magaya na rin siya sa asawa mo para naman matahimik ng buong baryong ito. Mama Bioli, tama na. Hindi nyo na ho iniintindi ang sinasabi nyo. Alam ko ang sinasabi ko, Lisa. Ang kasalanan ng anak nasa pagkukulang ng magulang. Baka pati ikaw gumagamit na rin, Madonna. Ay, kayong lahat. Mag-iingat kayo rito, ha? Baka pag nakawan kayo niyan. Tama na po. Halina po kayo. Natahimik ang lahat. Nakatingin na sa kanila hindi lang ang mga tindera,
kundi pati ang mga mamimili. Hindi na rin maiwasan na hindi sila pag-usapan. Tahimik pa ring nakayuko ang matanda. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahan siyang tumingin kay Mama Bioli. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata bago siya mahinahon na nagsalita. Bioli, pinilit kong intindihin ang lahat. Pinatawad kita sa ginawa mong pag-akusa sa anak ko. Alam mong hindi siya gumagamit at ang nangyari sa kanya, depresyon, hindi yung nag-a-addict siya. Pero ipinilit mo pa rin. Ipinagtatanggol mo pa talaga ang anak mo. Nakakulong na nga. Mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo bago pa bumalik ang sakit na ibinibigay mo sa kapwa mo. Ano? Tinatakot mo ba ako? Para sabihin ko sa'yo, wala akong kinakatakutan. Nagsisimba ako, no? Alam ko, pero hindi naman sapat ang pagsisimba lang. Darating ang araw na ikaw mismo ang hihingi ng tawad sa lahat. Tingnan na lang natin kung mangyayari yon. Sa simbahan lang ako hihingi ng tawad, hindi sa kung sino. Banal ang tingin mo sa sarili mo dahil lang pumapasok ka sa simbahan. Oo, at least ako nakakaalala ron. Kaya ikaw ang dapat na matakot, hindi ako. Kaya kayo ha, huwag kayong matatakot sa akin. Matakot kayo sa tao na ito. Bahala kayo, mamaya niyan isa sa mga gamit nyo nawawala na. Masyado ka na talaga. Ano? Lalaban ka? Wala ka nang magagawa. Hindi mo naman na maipagtatanggol pa ang anak mo. Hindi na malilinis ang pangalan niya. Pero hindi Diyos ang tunay mong kinikilala. Nagsisimba ka lang para masabing mabuti kang tao. Ginagamit mo lang yon para pagtakpan ng mga kasalanan mo. Para ilayo ang mga taong makita ang kasamaan mo. Kinuha na ng matandang babae ang daladala niya. Bago siya tuluyang umalis, marahan niya pang tinapik ang kanang balikat ni Mama Bioli. Isang magaan na tapik lang yon, kasabay ng mahina niyang bulong. Napakunot naman ang noo ni Mama Bioli bilang pagtataka. Hindi niya kasi maintindihan ang sinabi ng matanda. Bago pa man niya matanong ito, nakalayo na ang matandang babae. Naway maramdaman mo ang bigat ng mga kasamaan mo. Ano raw yun? Hindi ko rin po alam. Halina po kayo, ma. Umuwi na po tayo. Hindi! Dito na muna ako. Marami akong nakakausap rito. Hindi yung tulad sa bahay. Ikaw lang ang kasama ko ron. Pero pinagtitinginan na po kayo ng mga tao rito. Di hayaan mo lang sila. Sige na, doon na muna ako sa mga kumari ko doon. Doon ako makikipagtsismisan. Huwag na po kayong sisira ng buhay ng iba ha. Magpakabait naman po kayo sa mga sasabihin nyo. Ano bang sinasabi mong sisira? Totoo lang naman ang mga sinasabi ko. Mama, huwag ho kayong maniniwala kaagad sa mga sabi-sabi dyan. Mas mabuti ho na marinig nyo yung totoo galing dun sa taong involved. Basta, ako nang bahala. Kung gusto mong umuwi, mauna ka na. Hay nako, kapag kayo talaga napaaway na naman ha. Hindi talaga papaawat yan ano. Di pa natapos sa pinahiya ng matanda kanina. Kaya nga po ma, kahit anong sabihin ko, hindi talaga nakikinig eh. Tama rin naman yung matanda kanina. Gamit na gamit ni Balae yung pagiging palasimba niya. Pero gumagawa naman siya ng mali. Ewan ko nga ho. Mauna na po akong umuwi ha. Magluluto pa ho kasi ako ng tanghalian. Maya-maya lang uuwi na si Romy. Oo sige, mainam pa nga. Hayaan mo na si Balae dyan. Daig pa niya ng bata sa tigas ng ulo eh. Habang pinagmamasdan ko si Mama Bioli, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag, pero parang biglang lumamig ang paligid namin. Ang hindi namin alam, dahil pala sa simpleng tapik na yon,
magsisimula ang pinakamadilim na bahagi sa buhay ni Mama Bioli. Nakaluto ka na ba, Han? Oo, sakto lang ang dating mo. Sila Papa, kakain ba dito? Ha? Hindi. Dadaanan na lang daw niya mamaya itong ipapabaon ko sa kanila. Eto nga't nakahanda na. Ganun ba? Si Mama, nasaan? Nagpaiwan sa palengke kanina eh. Hanggang ngayon, hindi pa naman umuuwi. Han? Oh, ano yun? Si Mama Bioli kasi kanina, may nakasagutan siya. Madonna yung pangalan eh. Madonna? Dati naming kapitbahay yun ah. Totoo bang nakakulong yung anak niya at napatay yung asawa dahil nagnakaw? Oo, pero ang alam ko, yung anak niya nadamay lang yun. Dati kasing nadepresyon at nawala sa sarili. Ang sabi doon, gumagamit nga daw ng bawal na gamot. Pero hindi ba napatunayan na gumamit siya? Hindi, wala naman daw nakuha sa kanya. Pero nakulong pa rin kasi kasama niya yung pusher nung nahuli siya. Baka naman nadamay lang talaga siya. Hindi ba nga nawala sa sarili? Baka binigyan ng pusher tapos nasaktong nahuli naman. Posible rin naman yun. Pero hindi na nila nailaban eh. Kawawa naman yung bata. Tapos ganun pa yung ginawa ni Mama Bioli sa kanya. Hindi na naman ba nagpapigil si Mama? Hindi eh. Ayun, nagkasagutan sila. Nakakahiya kasi yung matanda halos naiiyak na habang nagpapaliwanag. Pero wala, dire-diretso talaga si Mama Bioli. Hayaan mo, kakausapin ko si Mama. Huwag ka nang mag-isip pa. Kumain na tayo. Kinabukasan, bandang 6:00 pa lang ng umaga, nagulat kami nang biglang dumating si Romy sa pwesto ng mga magulang ko. Halatang nag-aalala siya noon. Agad niyang hinawakan ang kamay ko nang lumapit ako sa kanya. Oh Han, hingal na hingal ka. Ano bang nangyari? Lisa, umuwi na tayo. Si Mama kasi. Bakit? May nangyari ba? Oo, ang sabi nung kapatid ko, simula daw madaling araw nilalagnat na si Mama. Nahihilo din siya at masakit ang balikat. Bakit? Nabalian ba si Balae? Hindi naman po Ma. May malaking pasalang pero sobrang sakit daw eh. Wala ba siyang natatandaang nabangga o natamaan? Baka nahulog naman siya. Hindi po eh. Pinilit pa ngang pumunta sa bahay para lang ipakita niya sa akin yun. Kung ganon, tara na. Ma, maiwan ko na muna kayo rito ha. Sige anak, kaya na namin to ng papa mo. Tara na Han, binigyan mo ba ng gamot si Mama? Oo. Teka, dahan-dahan ka lang Han. Isipin mo na buntis ka naman. Baka madulas ka eh. Dalian mo na lang kasing maglakad. Eto na nga. Nagpaalam na rin ako na hindi ako papasok. Ay, naabala pa tuloy ang trabaho mo. Nasan na ba yung sasakyan mo? Hintayin mo na lang ako rito. Kukunin ko lang sandali. Pagdating namin sa bahay, naabutan naming nakaupo si Mama Bioli sa sala. Namumutla ang mukha niya at nanginginig na rin. Pagpasok pa lang namin ay napairap na siya. Si Romy ang unang lumapit sa kanya. Sinigurado muna niyang kalmado ito bago ko lumapit. O ano? Nandito na rin kayo sa wakas. Ang tagal-tagal nyo. Ma, ano na bang lagay mo? Wala naman. Lagnat lang naman ito. Hindi na kailangang problemahin. I-check po natin yung temperature nyo. Nakainom na po ba kayo ng gamot? 2 beses na nga eh. Wala namang epekto. Po, bakit naman ho dalawa-dalawa ang iniinom nyo? Baka ma-overdose naman kayo niyan. Baka kaya siya nahihilo kanina dahil doon. Ano bang sinasabi nyo? Aray ko! Hindi naman mataas ang lagnat nyo. Dapat ho, every 4 hours lang ang inom nun kung sobrang taas lang talaga ng lagnat. Ay, naku kayo talaga.
Aray ko! Okay na nga ako. Pwede ko po bang makita yung balikat nyo? Ano pa bang titignan mo dito? Ano ba? Nurse ka ba, ha? Ipakita nyo na lang kasi, ma. Pharmacist siya. Kaya baka pwede naman niya kayong mabigyan ng gamot. Ang laki na pala nito. Halos kasing laki na ng palad ko. At kulay violet na rin. Kailan pa ba yan, ma? Ay, nako! Masakit! Ay, nagiinit na naman. Takpan mo na. Ang sakit talaga. Bukod sa pasa, namamaga din yung paligid nun. Para bang kumakalat ano? Ay, nako! Ang sakit talaga. Parang may kumakain nga sa balat ko na hindi ko maintindihan sa loob ng laman, ganon. Ganyan po talaga yung pasa. Kahit nga ho, maidiin lang ng konti, masakit na eh. Makalipas ang 2 araw, sa halip na gumaling, mas lumala pa ang kondisyon ni Mama Bioli. Mula sa balikat, umabot na ang kulay violet na pasa hanggang sa kalahati ng kanang braso niya. Hindi na rin siya halos makatulog noon. Iisang posisyon na lang ang kaya niyang gawin. Aray ko! Parang sinusunog ang balikat ko. Nagiinit na ito ng sobra. Ito po ang basang bimpo. Idampi-dampi niyo po ng dahan-dahan. Ay, ano ba to? Hindi naman ito makakatulong sa akin eh. Malilesen ho niyan yung init na nararamdaman niyo sa balat niyo. Nakakainis naman talaga ito. Ay, nako. Ang sakit talaga. Gawin niyo na lang kasi, ma. Ikaw na nga ang maglagay, Romy. Ang sakit. Abay, dahan-dahan lang naman. Aray ko. Bimpo lang naman ang dumampi sa inyo, ha. Anong bimpo? Idiniin mo. Hindi ko po idiniin. Bimpo lang talagang ipinatong ko sa inyo. Bakit ang sakit? Para mong diniinan eh. Hindi ko alam sa inyo. Ginawa ko lang naman kung anong pinapagawa nyo. Ako pang may kasalanan. Paulit-ulit ding umiinom ng gamot si Mama Bioli. Kahit na hindi ko naman sinasabi. Nagse-self-medication na siya. Pati nga mga halamang gamot, inilalagay na rin niya. Pero wala pa rin talagang pagbabago. Lalo lang lumalala ang lahat. Sabado na ng hapon noon, nagulat si Romy habang nanonood ng misa sa telebisyon. Bigla kasing sumigaw si Mama Bioli. Patayin mo nga yan. Bakit naman po? Patayin mo na, sabi. Bakit ko nga papatayin yung TV? Naiirita ako. Ano ba? Hindi ba palasim ba kayo? Bakit naiirita kayo sa misa sa TV? Ganyan lang din naman ang misa sa simbahan. Basta, patayin mo na. Ay, aray ko. Sumasakit na naman to, Diyos ko. Ano po bang masakit? Yung balikat ko. Yun lang naman ang masakit na iniinda ko. Parang may tumutusok na naman eh. Nasaan na ba yung bimpo rito? Patayin mo na nga yung TV, anak. Ay, nako. Mas sumasakit talaga. Ayoko makarinig ng dasal. Sige na. Ano? Paanong ayaw nyo? Basta, sundin mo na lang kung anong sinasabi ko. Oh, ano bang nangyayari dito? Pinapapatay ni Mama yung TV dahil dun sa misa. Ha? Bakit naman daw? Ewan ko. Ang sabi niya sa akin, naiirita siya at ayaw daw makarinig ng dasal. Ha? Si Mama ba talagang may sabi niyan? Oo, kahit nga ako hindi makapaniwala eh. Aray ko, ano ba? Patayin mo na sabi yung TV eh. Mabilis na pinatay ni Romy ang TV. Pagkatapos noon, ilang segundo lang, humupa na ang pagdaing ni Mama Bioli. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Pareho kaming nagtataka sa nangyayari. Kinabukasan,
Linggo noon, kahit masama ang pakiramdam, nagpilit pa rin si Mama Bioli na magsimba. Hindi pwedeng hindi ako magsisimba. Mas lalo akong hindi gagaling kapag hindi ako nagsimba ngayon. Dahan-dahan lang po. Ang tagal mo kasi, mawawalan tayo ng upuan. Oo, ayan na. Saan bang bakante? Aray ko! Ay, nako! Ang sakit! Bakit? Hindi ko kaya. Lumabas na nga muna tayo. Ay, ang sakit naman. Parang nasusunog. Paano tayo magsisimba kung ganyan kayo? Sandali lang ha. O siya, tara na ulit. Sigurado po ba kayo? Ay, nako. Ilabas mo na nga ako, Romy. Dalian mo na. Pinagtitinginan na kayo, Ma. Ano bang nangyayari sa inyo? Sumasakit na naman kasi ang balikat ko. Umuwi na lang nga tayo. Ay nako, sabi ko naman kasi sa inyo, wag na muna dahil dyan sa kalagayan nyo. Ang pilit-pilit nyo kasi. Ang mahalaga ay sinubukan ko para naman makita ng mga tao na hindi ako nakakalimot kahit na may sakit ako. Yun na lang talagang iniisip nyo. Paglabas pa lang namin ng simbahan, humupa kaagad ang sakit sa balikat ni Mama Bioli. Napatingin siya sa may pintuan ng simbahan. Ilan sa mga kumari niya nakatingin na sa amin. Pagdating namin sa bahay, halos lahat kami nag-iisip kung ano ba talagang nangyayari at kung bakit ganun na lang ang reaksyon ni Mama. Ma, sa tingin ko, hindi na normal tong nangyayari sa inyo. Ano bang ibig mong sabihin? Ayaw nyo kasing nakakarinig ng dasal. Nasasaktan din kayo pati pagpunta sa simbahan. Tama siya, Ma. Isipin nyo yun, palasimba kayong tao, pero naiirita kayo kapag nakakarinig kayo ng dasal. Halos naitago na nga rin namin lahat ng rosaryo dito sa bahay dahil ayaw nyo ring makita. Mama, naalala nyo ba yung babaeng pinahiya nyo sa palengke? Yung Madonna ba yun? Ano namang koneksyon nun sa usapang ito? Hindi kaya nakulam na kayo? Tama na. Walang kumulam sa akin. At ang Madonna na yon, ay kung gusto niya akong kulhamin, noon pa sana. Nagkataon lang ang lahat ng ito. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Pero paano kung posible nga, Ma? Ay nako, hindi. Walang ganon na nangyayari. Taong simbahan ako. Hindi ako makukulam. Iniisip lang kasi namin ang kalagayan nyo. Basta. Tigilan nyo na yan, ha? Hindi ganon ang nangyayari sa akin. Nagkataon lang ang lahat ng ito. Ikaw, Lisa, ha? Ikaw ang pasimuno ng lahat ng mga ito, Sinasabi ko lang naman ho kung anong napapansin ko. Ay, nako. Huwag mong sabihin yung mga ganyan, ha? Hindi totoo at walang kulam-kulam na ganyan. Hindi rin ganon si Madonna. Kung gagawin niya nga sa akin yon, sinabi ko naman sa inyo, noon pa sana. Natahimik kaming lahat. Pero sa totoo lang, pare-pareho na rin kaming kinakabahan. Dahil habang tumatagal, hindi lang lumalaki ang pasa sa balikat ni Mama Bioli. Nagbabago rin ang ugali niya. Mas mabilis na siyang magalit. Mas naging iritable. Akala nga namin dahil may masakit lang sa kanya. Pero ang hindi namin ine-expect ay yung may gawin na naman siya. Tumawag si Romy sa akin habang nasa tindahan kami noon. Hello, Han? Hello, Han. Bakit? Han, iiwan ko sana muna si Mama dito sa bahay. May aasikasuhin kasi ang kapatid ko. Pero kukunin din naman siya mamaya. Okay, sige. Uuwi na rin kami maya-maya. Sabi ko nga, dito na ulit makitulog Pero ayaw naman niya. Alam mo naman yung mama mo, may kataasan ng pride niyan. Kaya hindi talaga yan makikitulog ulit. Matapos yung ginawa niya nun sa atin. Yun na nga daig niya pa yung makulit na bata. Hayaan mo na lang.
Oo, sige. Aalis na rin ako. Okay, sige. Sabihin mo na lang kay mama kapag may nangyari, tawagan niya ako kaagad. Oo, sige. Ihahabilin ko yan. Ang hindi namin alam noon, habang naroon si Mama Bioli sa bahay namin, isa-isa na pala niyang binuksan ang mga cabinet namin. Pati ang mga baunan na pwedeng pagtaguan ng pera, hinalungkat niya rin. May nakuha naman siyang ilan sa cabinet nila mama at maging sa cabinet naming mag-asawa. Nang sunduin na siya, wala naman siyang sinabing kahit ano. Hanggang sa naghahanap na kami noong gabi. Han, nakita mo ba yung pera na nandito sa drawer ng cabinet natin? Ha? Hindi. Hindi ko nga alam na may pera ka pala dyan. Nawawala kasi. Dito ko lang naman tinago yun. Hindi ko naman nakita. Ay, saan ko kaya naitago? Naialis ko kaya rito? Hindi ko alam. Wala ka namang sinasabi sa akin. Ano ba yung hinahanap niyong mag-asawa? Nawawala kasi yung pera namin sa cabinet, ma. Nakapagtataka naman. Nawawala rin yung pera ko na itinago ko dun sa may baunan. Po? Pati po kayo? Ibig sabihin, nalooban po tayo? Yun na nga, anak. Baka noong umalis si Balae, tsaka naman tayo nalooban. Ay, kung kailan naman ganito ang nangyayari tsaka tayo malolooban. Mabuti na lang nga at walang nasaktan. Baka kung nandito pa si Balae, kung ano pang nangyari sa kanya. Ay, ayun na nga rin po ang iniisip ko. Oh, Han, bakit natahimik ka dyan? Wala naman. May naisip lang ako. 2 linggo nang hindi gumagaling si Mama Bioli. 1 linggo na rin siyang hindi pumupunta sa bahay namin. Wala kaming naging hint na sa pagnanakaw na nangyari sa bahay namin. Kaya hinayaan na lang namin yon at ipinagpa sa Diyos. Mas lalo pang kumalat ang kulay violet na pasa sa balikat at braso ni Mama Bioli. Hindi na siya makabangon noon. Hindi na rin siya makatulog ng maayos. Isang umaga, habang nasa palengke kami ni Mama Konsing, bigla na lang siyang nagtanong. Anak, kamusta na ba si Bioli? Ang tagal lang hindi nagpupunta sa bahay natin Ay, ang sabi po sa akin ni Romy, mas lumalala pa po, ma. Kahit anong gamot, wala na pong epekto. Ganon ba? Matagal na rin siyang may sakit Opo, 2 linggo na. Pag-uwi natin, puntahan natin siya. Sige po, ma. Para naman may iba siyang makita at may makausap din na iba. Hihingan ko siya ng tulong sa Panginoon. Pero ma, nagagalit siya kapag may naririnig siyang dasal. Tapos, ang sabi niya, mas sumasakit daw yung pasa niya. Kakaiba nga yun Ano kaya yung nangyayari sa Balae ko? Kaya nga po, tsaka ma, yung braso ni mama at yung kalahati ng likod niya, puro violet na talaga. Kung pasa yun, bakit kumakalat? Nakapagtataka nga yan. Sige, dadalin ko yung langis ko mamaya. Pagsapit ng hapon, sabay kaming nagpunta ni mama sa bahay ng biyanan ko. Hindi ko alam pero para bang kinikilabutan ako noon. Alam nyo yon na para bang ibang tao yung kasama ko noon at hindi yung mama ko. Pagpasok namin sa bahay ni na Mama Bioli, narinig na namin siyang dumadaing. Aray ko! Ang sakit! Hindi ko na kaya! Ma, nandito po si Mama Konsing. Konsing! Balae! Ay, naku! Ang sakit talaga! Parang gusto ko nang putulin itong braso ko! Ano bang sinasabi mo, Balae? Ang sakit kasi talaga, Balae! Aray ko! Nag-iinit ang balat ko! Kahit anong dampi namin ng bimpo ngayon, wala nang epekto sa kanya.
Nilagyan na nga rin po namin ng yelo yung harap ng electric fan para lang malamigan si Mama, pero wala pa rin po. Ganyan na pala talaga kalalayan, ano? Ay nako, ang laki-laki na. Opo ma, magtiis na lang talagang nagagawa niya ngayon. Gamot wala na rin namang epekto. 2 linggo na ba siyang ganyan? Oo ate, sa 2 linggo, kita mo yung nasa braso niya, magang-magana. Oo nga nangingislap na sa pamamaga. Kaya nga, para bang anumang oras pwedeng pumutok ito. Kaya nga nag-aalala na rin kami ma. Hindi na nga namin hinahawakan dahil konting dampi lang. Nasasaktan na si Mama. Ay Diyos ko, bakit pinalala niyo pa ng ganito? Alam niyo naman po yung ugali ni Mama. Kailangan siya ang masusunod. Wala kaming laban sa kanya kahit na ganyan na ang sitwasyon niya. Ay nako naman oo. Dapat nakikinig ka naman sa mga anak mo. Hindi, wala naman silang alam sa ganitong sitwasyon. Hindi din nila ako matutulungan. Habang nag-uusap kami ng hipag ko noon, lumapit si Mama Konsing sa biyanan ko. May dala siyang maliit na bote ng langis na hinaluan ng mga halamang gamot. Matagal na naming gamit yon at hanggang ngayon, effective pa rin. May hawak din siyang rosaryo. Pagkakita pa lang ni Mama Bioli sa rosaryo, bigla siyang nanginig. Huwag! Huwag mo yang ilapit sa akin! Ilayo mo yan! Ma, bakit ka ba natatakot sa rosaryo? Wala namang gagawin sa'yo yan. Mas sumasakit ang pasa ko. Kaya ilayo niyo na yan. Ilayo niyo sa akin yan. Bioli, hindi rosaryo ang nagpapasakit ng pasa mo, kundi ang sakit na ibinigay sa'yo. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin, Balae. Basta, kapag may ganyan na akong nakikita, nagiinit na ang balat ko. Katulad na lang ngayon. Masakit! Pwede ba kitang ipagdasal? Hindi! Huwag! Ayokong makirinig ng kahit anong dasal. Huwag mong itutuloy. Pero yun ang kailangan mo. Yun ang makakatulong sa'yo. Sinabi ko nang ayoko. Tigilan mo yan. Huwag mong simulan. Ito ang makakatulong sa'yo, Balae. Hindi! Hindi! Masakit! Marahan siyang hinawakan ni Mama Konsing sa noo. Tapos ay nagsimula na siyang maglagay ng sign of the cross mula sa noo, dibdib, magkabilang balikat, sa mga palad at hanggang sa talampakan ni Mama Bioli. Habang nagdarasal si Mama, tahimik naman kaming nakayuko. O Diyos naming makapangyarihan, kayo ang kinikilala at sinasamba naming lahat. Hindi ako ang nagpapagaling, Panginoon, kundi kayo. Kung kalooban nyo, alisin nyo ang anumang nagpapahirap sa kanya. Kaawaan nyo po ang taong ito, Ama. Masakit! Tigilan mo na yan! Balae, maglalagay ako ng kaunting langis sa namamagang mga balat mo, ha? Aray! Masakit! Sandali na lang ito. Ay, masakit talaga. Tigilan mo na. Tama na. Sandali na lang. O ayan, hindi na masakit, hindi ba? Imamasahe ko lang ito ng kaunti. Ano bang naitutulong ng ginagawa mo, Balae? Hindi ba't nawawala ang sakit na nararamdaman mo? Kita mo nga kahit pinipisil ko na, may nararamdaman ka bang sakit? Oo, hindi na nga masakit kapag hinahawakan mo pero nagiinit pa rin siya. Mainam naman na yon. Ilalagyan ko pa ang ibang mga parte ng may kulay violet na ito.
Kinabukasan, maagang maaga pa lang noon, kumatok na si Romy sa bahay namin. Maayos na daw ang biyanan ko. Agad naman kaming nagpunta ni Mama sa bahay nila. Pagpasok namin, nakaupo na si Mama Bioli. Mas maaliwalas na yung mukha niya ngayon. Hindi na rin siya nilalagnat. Hindi na dumadaing na may masakit. Lumiit na rin yung pamamaga ng balikat at braso niya. Napangiti siya nang makita niya si Mama Konsing. Konsing! Ay naku! Salamat ha! Nakatulong talaga sa akin yung ginawa mo! Tama nga ang sinabi mo! Huwag ka sa akin magpasalamat. Sa Diyos ka dapat magpasalamat, Balae. Pwede ba kitang makausap ng tayo lang? Oo naman, sige. Iwan nyo na muna kami rito ni Balae. Sige po ma, kung may kailangan kayo, nandyan lang ho kami sa labas. Sige iho, salamat. Ano bang pag-uusapan natin Balae? Balae, ano bang ginawa mo sa akin? Wala naman akong ginawa sa'yo. Nanalangin lang ako at humingi ng awa sa Panginoon. Pero bakit? Nagdarasal din naman ako noon. Madalas nasa simbahan pa nga ako nung wala akong sakit. Bakit hindi naman ako bumuti? Bioli, hindi naman nasusukat ang pananampalataya sa dami ng beses na pumupunta tayo ng simbahan. Nakikita yon sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa. Yon ang nagpapakita na sumusunod ka sa Diyos na kinikilala mo. Maganda naman ang magsimba, pero mas maganda kung isinasabuhay natin ang mga aral ng Diyos. Anong saysay ng dasal at pagsisimba mo kung pagkatapos mo namang lumabas ng simbahan, nananakit ka na ng kapwa mo? Ganun ba? Patawarin mo ko ha? Napakasama kong balai sa'yo. Lahat naman tayo nagkakamali. Pare-pareho lang tayo at pantay-pantay lang naman tayo sa paningin ng Panginoon. Ang mahalaga ngayon yung marunong tayong magbago. Hindi. Eto balai. Eto kuhanin mo. Ano ba ito? Ako ang kumuha ng pera nyo. Ano? Bakit mo naman nagawa yon, Balae? Dahil sa nangyari sa akin. Ako naghihirap. Tapos kayo patuloy sa pag-asenso. Kaya pinagnakawan ko kayo dahil na rin sa inggit na nararamdaman ko. Ay nako, pambihira ka naman Balae. Patawarin mo ko. Ay, sige. Umamin ka naman na sa kasalanan mo. Pero Balae, kailangan mong magbago. Pilitin mo. Dahil hindi ko na alam kung sa susunod matutulungan pa ba kita. Oo Balae, pasensya ka na talaga ha. Hihingi na rin ako ng tawad sa manugang ko. Kahit na rin sa lahat ng taong nagawan ko ng masama. Yon ang pinakamaganda mong gagawin. Kung hindi ka nila mapapatawad sa ngayon, hayaan mo na lang. Ang mahalaga, natuto kang magsisi at nakikita mo na ang pagkakamali mo. Salamat talaga, Balae. Salamat sa tulong mo. Hindi kita tinulungan dahil Balae kita, kundi dahil yon ang itinuro ng Diyos. Yon ang sinabi ng gawin natin. Kapag may nangangailangan at kaya naman nating tumulong, tumulong tayo. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nawala ang pamamaga sa balikat at braso ni Mama Bioli. Mula noon, hindi na naging katulad ng dati si Mama Bioli. Naging magaan na ang pakikitungo niya sa amin. Humingi rin siya ng tawad sa matandang babaeng ipinahiya niya sa palengke at sa lahat ng alam niyang nagawan niya ng mga kasalanan. Maging sa amin din ni Romy, humingi siya ng tawad. Inamin niya ang kasalanan niya na siya ang nagnakaw sa amin. Maging ang mga panghuhusga niya sa akin, inihingi niya ng tawad. Isang umaga,
Maagang maaga pa lang noon, kumakatok na si Mama Bioli sa bahay namin. Mama, kayo po pala. Pwede ba akong pumasok? Oo naman po. Hali po kayo, tuloy po kayo. O Konsing, magandang umaga. O bala maupo ka, tamang-tama, dito ka na kumain. Naku, hindi na muna. May pupuntahan pa akong mga tao. Dinaan ko lang itong pandesal. Nako, salamat bala mauna na rin ako ha. Na Lisa, ingatan mo yung mga apo ko ha. Ay, gusto ko pang maabutan ng mga yan. Opo ma, makakaasa po kayo. Ay, ang laki na talaga ng pinagbago ni Balae ano. Kaya nga po, ang gaan na rin nung aura niya. Tsaka, mas nagiging malapit na kayo ha. Dahil mas napalapit na siya sa Panginoon. Alam mo ba anak, tumistigo siya dun sa kaso ng anak nung matandang babae na nakasagutan na sa palengke. Talaga po? Naku, napakalaking tulong po nun para sa anak nung matanda. Oo, at hindi lang yon. Tinulungan niya rin yon para makahanap ng maayos na matitirhan. Talaga ho? Ay, nakakatuwa naman po yung ginagawa ni Mama Bioli sa ngayon. Kaya nga, kung noon pa sana siya naging ganyan, hindi na sana siya naghirap. Kaya nga po. Kamusta po yung kaso? Lalakad daw po ba? Sa pagkakaalam ko, palalakarin ulit yung kaso nung binata na yon. Pero hindi pa naman malakas na makakalabas siya. Pero ang mahalaga nililinis ni Bioli yung ginawa niyang kasalanan roon. Ay, mabuti na lang din po at nagbago siya no? Oo, mabuti na lang din. Pero kailangan niya pang dumaan sa ganong paghihirap bago na ginawa ang tama. Ay, kaya nga po. Tuluyan nang nawala ang bigat na matagal nang pinapasan ni Mama Bioli. Mas naging maayos na rin ang takbo ng buhay niya. Kinuha siya ni Mama bilang bantay sa isang pwesto nito. Nakalaunan, naging sarili din niya. Ay, Balae, nauuna ka pang makabenta sa akin ngayon ha. Nako, konting chismis lang Balae, napapabili na sila sa akin. Aba, baka wala ka naman ng magawa kapag ganyan ha. Hindi naman, kaya pa namang pagsabayin Basta ba, hindi paninira ang ginagawa mong chismis ngayon ha. Ay nako, hinding-hindi na talaga Balae. Hindi na ako ganon, nagbago na ako. Mainam naman yon, baka kasi ikapahamak mo pa ulit. Ay nako, ayoko nang maranasan yun Balae. Siya, dito na muna ako sa'yo ha. Tutulong ako kung kinakailangan. Hindi na. Umuwi ka na at nang makapagpahinga ka naman. Wala pa naman akong kasama sa bahay. Kaya dito na lang muna ako. Dito may nakakausap ako. Kung ganon, ayan, tulungan mo ko sa pa-order kong tilapia. 10 kilo yung kailangan lilinisin Abay, napakarami naman nito. Bakit tumatanggap ka ng ganong order? Ano, ayaw mo ba? Ikaw itong nagsabi sa akin na tutulungan mo ko. Sige na, sige. Oo na, eto na nga. Doon ko tunay na naunawaan na ang pananampalataya ay hindi lang nasusukat sa pagdarasal, kundi sa kabutihang ginagawa natin sa kapwa. Dahil mas masakit pa sa anumang sugat ang mga salitang nakakasakit ng damdamin ng kapwa. Dahil ang pisikal na sugat, naghihilom at nakakalimutan. Pero ang emosyonal na sakit, hindi nawawala kahit ilang taon pa ang tumagal. Ang pagbabago, nagsisimula lang talaga kapag kaya na nating tanggapin ang pagkakamali natin. At kung hahayaan nating baguhin ng Diyos ang buo nating pagkatao. Hanggang ngayon,
Napakalaki pa rin ng ipinagbabago ni Mama Bioli, Miss Bella. Mas naging maayos nga ang samahan naming magbiyanan. At mas lalo pang tumibay ang pagkakaibigan nilang magbalae. Lalo pa ngayon, Miss Bella, mayroon na silang 2 apo. Opo, nanganak na po ako. Oh, hindi na kayo mag-aagawan dyan ha. Tig-isa na kayo. Ang cute naman ng mga ito. O ito ha, ipambili mo ng gatas mo. At syempre, meron din naman ikaw. Hindi pwedeng yung kapatid mo lang ang meron. Dapat pantay kayong 2. Salamat po, Ma. Yung sa akin anak, ibibili ko na lang ng duyan nila at diaper. Opo, Ma. Okay lang po yun. Salamat po. Ang swerte naman ng mga batang ito. May mga sponsor sa gamit at gatas ah. Aba, hanggat kaya namin ni Balae, magbibigay kami. Isa pa, mga apo namin ang mga ito. Tama naman si Bioli. Hayaan nyo lang kaming tulungan kayo. Ay, maraming salamat po talaga sa inyong 2. Ano ka ba, iha? Pamilya na tayong lahat rito. At ngayon pang nadagdagan ng pamilya natin hindi pa ba tayo magtutulungan? Nakakatuwa naman ang mga lumalabas sa bibig mo ngayon, Balae. Aba, ano bang tingin mo sa akin, Balae? Noon ba masama lang ang lumalabas sa akin? Bakit hindi ba? Oh, tama na po yan. Baka magkapikunan pa po kayong 2. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Para po makapakinig pa kayo ng ibang kwento, huwag nyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Napakahalaga rin po ng bawat comments nyo sa amin. Maraming salamat din po sa mga patuloy na nakaka-appreciate ng ginagawa naming ito. Maraming salamat po. God bless you all. Kita-kits po sa susunod na kwento.